Wala na. For 7 years, wala na maniniwala sa ombudsman. Lagi kami nagdidemanda sa ombudsman. Magdidemanda ka pa kung si Remulla nandyan, alam mo, walang pag-asa. At ngayon pa lang, binibend na nila ang rules ng ombudsman para paboran, para maipasok ng ombudsman si Remulla. Hindi ba tayo naaalarma niyan? Ito talaga bend the law. Okay. Nag-file si Mayor Duterte, Baste Duterte, sa Deputy Ombudsman for Mindanao. Dinakit. Bakit dinakit? Kasi there was a memorandum dated May 5, 2025 from then Ombudsman Samuel Martires saying na yung practice na pag may final na kaso, ini-evaluate pa bago idakit. Tanggalin na natin yan. Bakit? Nagiging source of corruption. Doon nakukuha yung mga parking fee na, wag mo, evaluate mo muna yan, wag mo idakit para wala akong record. Okay. Yung sa akin, final ko ng September 15 against Remulla and Director Santiago. Very clear po yung case na inaresto nila si Cassandra Leong, walang warrant. Inamin ng mga NBI agents nung kinross-examine ko sa Pasay City, wala silang hawak na warrant. Okay. Hindi dinakit. Nung tinatanong ko, bakit hindi nyo dinadakit? Meron daw bagong rule, ayaw naman pakita sa akin, na sinasabing hindi na effective yung automatic docketing, balik sa evaluation. Pero, yung final ni na Secretary Dizon, dun sa mga DPWH officials, dinakit nila. Okay. Dinakit nila. So, iba na ang treatment. Yung sa akin, ayaw na idakit. May tinuturo sila na hindi daw automatic docketing. So, finloading nila. Ito ang mas masaklap. Yung sa Mindanao, para lang mabigyan ng clearance si Remulla, nakadakit na. Inandakit nila. Fact check nyo. Inandakit. Tinanggal yung dakit para paglabas sa ombudsman, may clearance. Can you imagine how they bend the law? Ito ang objection ko kay Boying Remulla. Hindi dahil personal. Okay. Number 1. Bear with me, alam kong gutom na kayo. Never sa history ng ombudsman, ng Office of the Ombudsman, nagkaroon ng ombudsman na politiko. Tingnan nyo. I-google nyo yung mga naging ombudsman. Walang politician dyan. Bakit? It's supposed to be independent. Okay? Number 2, wala except one na naging ombudsman na dating member of the cabinet. Si Merceditas Gutierrez. Anong ginawa? Nung nagbago yung administrasyon, inimpeach siya. Okay? Number 3, ang ombudsman na gustong mag-ombudsman, kitang-kita niyo na yung kamay ng Malacanang na pinipilit lahat para siya ay gawing ombudsman. Paano magiging independent yan? Di utang na loob niya. Hindi siya qualified, binraso para siya maging ombudsman. Hindi tatanaw ng utang na loob. Sinasabi ni Boying, pag naging ombudsman ako, hindi ko